Hello, what's up? This is Kotman back again for another video. Pag-uusapan natin today is about mga messenger features, part 2. Mga tingin nyo ba kabisado nyo ng inyong messenger features? Pues, panoorin nyo to and tingnan nyo kung meron pa kayo ditong hindi alam or mga bagong features na wala pa ang messenger nyo at aabangan nyo in the future. Okay? So, interesado ka? Well, let's start. So sa mga nagkaroon ng confusion sa part 1, napanood nyo yung part na restrict mode and ignore mode. Okay, nalilito kayo doon. Okay, unahin ko na agad sa inyo. Okay, unang-una, ang restrict mode at ignore mode ay iisa lang po. Ang luma po yung ignore mode. Yung ignore mode kasi gamit ko yung for the past year. Okay, and then nung nakaraan na nag-switch sa meta si Facebook, yung meta nila na yan, biglang napalitan ng restrict mode. So ang bago talaga is restrict mode since I know kasi gamit ko nga ang ignore mode for the past year. So, I know na yung restrict mode ang bago. Okay? So, ngayon, ano ang difference ng dalawang yon? Ngayong pinalitan na ang ignore mode ng restrict mode. Kung maalala nyo, si restrict mode is pagka kinlik nyo yung restrict mode na yan, pupunta siya sa privacy. So, kunwari, restrict mode. Okay? Saan pupunta yan? Pupunta yan dito. And then, punta kayo ng privacy. Punta kayo sa restricted accounts, nandun yung ni-restrict natin na account. See? Ang pinaka nagagawa ng restrict mode is para hindi nyo matanggap yung notification kapag nag-chat yung tao, kapag nag-call yung tao, hindi yun mag-notify sa inyo na nagko-call siya. Lalabas lang dun sa ka-chat nyo is offline ka. Currently ka offline kasi isang check lang ang lalabas, hindi all blue yung bilog. Check lang lalabas. So, nag-send yung message nila pero hindi magsisin. Okay? So, isa pa yon about sa scene, kapag inopen niya, pwede nyo basahin lahat ng messages na hindi lalabas na nasin mo na or nabasa mo na. Okay? Yun po ang ginagawa ng restrict mode. So, kung wala pa kayong restrict mode, pwede po yung ignore mode. The difference lang kapag ginamit nyo yung ignore mode is that instead na pupunta dito sa privacy, okay? Instead of privacy, pupunta siya rito sa message request. And then, punta ka sa spam. Lalabas po lahat ng mga groups at saka ka-chat nyo na ayaw nyo magno-notify muna. So, feeling nyo medyo masyadong nakaka-istorbo. Yes, included po dyan mga group chat and even mga personal chats. So, same, kapag inopen mo yung, kunwari, group chat, inopen mo, mariread mo lahat ng mga post nila. Ano yan? Pornhub. Mga Pinoy nanguna sa listahan ng mga babad sa Pornhub. Alright. Pinoy pride. Anyway, so, pwede mong basahin lahat yan nang hindi lumalabas na nag-scene ka na. Okay? Ganun po sa ignore mode. So, ignore mode and restrict mode is isa lang, magkaiba lang ng pinaglalagyan ni Messenger. Okay? Again, dito siya mahanap sa spam under message request. Okay? So, once na gusto nyo na ulit maging scene, malaman nila na nagsisin ka na, iwan ka lang ng isang message or isang like. Message ka, hi, hello, or like. Automatic, babalik na yan dito sa normal na messenger. Okay? Lalabas na ulit yan dito. So, yun po ang messenger na restrict and ignore. Again, isa lang po sila. Yung ignore yung dati, which is napupunta sa message request. And yung current na bago ngayon, yung restrict mode, hindi pa po lahat nagkakaroon. Napansin ko, may mga user pa rin na ignore mode pa rin lumalabas. Okay lang po yun. Gamitin yung ignore mode. Basta pag ginamit nyo, pupunta lang siya na message request. Okay? So, I hope malinaw na po yan. Okay? So, pangalawang feature. Pangalawang feature is personalized messenger link. Okay? Saan nagagamit ang personalized messenger link? Ang personalized messenger link is para sa mga tao, okay, or mga businessman na ginagamit ang kanilang messenger as their business card. Okay? Kung gusto mong direct kang makokontak ng kahit sino na gumagamit ng messenger, ibigay mo lang ang link mo, yung messenger link mo. Okay? Paano mahanap yun? Punta ka lang dito sa profile mo sa taas and then username. Okay? Yung username na yan, papansin nyo dito sa baba, see, yung copy link na yan. Kapag kinopy link yan, itong lalabas. Tulad yan, okay? Pwede nyo i-customize nga pala, nakita nyo naman dito, edit username. So, pwede nyo i-customize yan base sa gusto nyo, yung pangalan nyo sa inyo. So, pag kinapiling mo yan at shinare mo kahit saan, kahit sa ang platform pa yan, kahit sa YouTube, kahit sa Facebook mismo, kapag iniwan mo yung link na yan, copy link, tapos ipinaste mo kahit saan, automatic pupunta sila sa messenger at pwede ka na nilang makachat ng direct. Okay? So, again, pwede mong i-edit yan. See? Pwede mong i-edit yan.
kayo ang bahala. Okay? Make it unique at ikaw lang dapat ang mayroon ng ganon. Okay? So sa ngayon pa lang, kung company ang ginagamit mo or page, mas maganda gawin mo na ngayon para baka maunahan ka pa ng iba, magamit yung pangalan na yon. Kasi once na nagamit na yung pangalan na yon, I don't think na ipapagamit pa yon ni Messenger sa'yo. Kasi kailangan unique. Pagka pare-pareho nga naman kayo ng link, edi malilito na yung user. So dapat gawan nyo na ngayon. Yun ay kung gusto nyo lang naman na magkaroon ng personalized messenger. Okay? Pangatlong feature, check where you are logged in. Okay? Kung duda ka na feeling mo na may gumagamit ng account mo sa ibang device, sa ibang Android, smartphone, or kahit pa iOS yan, or kahit PC. Kung duda ka na feeling mo ginagamit, pwede mong i-check kung saan currently naka-login ang iyong messenger. So, ang gawin mo, punta ka lang again sa yung profile, and then punta ka sa privacy. Ito, privacy. Punta ka ng privacy, and then punta ka sa logins. Okay? Lalabas dito lahat. Okay? Lahat ng mga device kung saan naka-login ang iyong messenger. Okay? Kahit Facebook. Actually, counted na yan as Facebook din. So, kunwari ito, hindi ko to kilala tong device na to. Ano yan? MH2LM. Di ko alam yan. Ito, alam ko to lahat, halos. Okay? Pero this one, MH2LM, di ko alam yan. So, ila-log out ko yan. So, click ko lang. Punta ka sa pinakababa. May log out po doon. Okay? So, mala-log out po yan. Click lang natin. Log out and then log out. Mawawala na yon sa login na device. Okay? So, yun po ang para malaman nyo kung na-hack or naka-login ang inyong account sa ibang device. Pang-apat, data saver. Okay, ano ang data saver? Ang data saver is kung gusto mo na mas makatipid sa data, gamitin mo to. Kapag nagsisend ka ng video at saka ng pictures, gamitin mo to. Pero hindi ko to i-recommend. Siyempre kasi bababa ang quality ng images. Mas maganda kasi actually i-off to. Pero papakita ko na lang sa inyo kung nasaan ito. Again, puntahan nyo tong profile nyo sa taas. Baba kayo sa pinakababa. Andito ang data saver. Click nyo lang yan and then make sure na naka-off. Kapag in-off nyo yan, hindi ganun kalala yung pagbaba ng quality ng video at saka ng picture. Okay? Hindi ganun kalala, pero bababaan pa rin yan ni Messenger actually. Wala tayong magagawa doon. Algorithm na yan, wala tayong control sa ganun part. Pero once na ini-on mo yan, talagang ibababa nila significantly yung quality ng images at saka videos na i-send mo sa kanila. Kasi nga, data saver. Para mas makatipid sa data, paliliitin nila yung file. Okay? So, I recommend off, pero pwede nyong i-on yan kung talagang tipid na tipid sa data. Ang liit lang ng data nyo kasi tinitipid nyo. On nyo yan. Pero sa akin, hindi naman ako nagtitipid sa data. So, off na lang para hindi ganun kagrabe or kalala ang pagbaba ng quality ng pictures. Pang-lima. So, pang-lima is hide story from. Okay? Ano ang gagawin ng hide story from? Ito yung kapag gusto mong mag-post ng mga pictures, videos, yung story mo actually. Yan yung mga short clips. Kung gusto mo lang na may tao kang ayaw mong makita niya yon, gagawin mo to. Like kunwari, gusto mong i-post yung outing mo, kaso magagalit si jowa, malalaman niya na sumama ka pala sa outing. Gawin mo to. Jowa na naman tayo, anak ng toko. Gawin mo to. So, open natin ang chats, sa profile mo sa taas. Baba ka ng konti. Punta ka dito sa story. Okay? Set mo kung ano ang gusto mo. Public ba? Friends only? Or custom? And then this one is hide story from. Okay? Hide story from is lahat ng friends mo makikita nila. Okay? Makikita nila yung pinost mo except sa nasa taas na napili mo na ayaw mong makita nila or mabasa nila yung mga stories mo. Okay? So, yan. Kunwari si jowa lang. Ayaw mo lang si jowa talagang ayaw mong malaman ni jowa. Di yan. Isama mo sa dyan sa hide story from. Okay? Piliin mo lang siya. Pang-anim. Okay? Para naman sa mga naghahanap ng SMS app. Alam nyo ba na sa Messenger ay pwede nyong gawing SMS messaging at saka Messenger, Facebook Messenger messaging. Dalawa kaya niyang i-accommodate. Pwedeng SMS, yung normal na pang text, and then ang normal na Messenger na Facebook. Okay? Baka itanong nyo, pwede bang gumamit na lang ng internet kung wala kang load like, di ba piso ang isang text or hindi ka nakakon sa promo? Hindi po. Gagamit po talaga yung SMS na feature na yon ng normal na load or promo na load. Hiwalay po siya sa internet na chat. Okay? Pero just in case na, kunwari, ayaw nyo lang na marami pang checheburech, gusto nyo lang pagsamahin ng SMS nyo at Messenger, pwede nyo pong gawin ito. Ang gawin nyo lang, punta kayo dun sa profile, baba kayo ng konti, and then nandun yung SMS. Okay? So, ang gawin nyo lang, activate nyo lang yan kung gusto nyo gawin ng default na tagatanggap ng text.
text, yung normal na text, alam niyo naman siguro normal na text. So, si Messenger magiging text messaging na at saka Facebook Messenger messaging na. Dual purpose na siya. On nyo lang yan. Okay, on nyo lang. Pero ako syempre ayoko. Malilito lang ako eh. Pero at least nandun yung option na yan. Pam-7. Okay? Sa pam-7 is photos and media. Okay? Sa photos and media, okay? Baba lang kayo ng konti. Ito, photos and media. Ang gagawin nito is, kapag naka-on to, save on capture. Magkakaroon kayo ng kopya. Kunwari, gamit nyo yung camera app ng Messenger mismo. Mag-iiwan siya ng original na copy sa mismong gallery mo kapag naka-on ito. Kung ayaw mo naman, kasi maliit ang internal storage na smartphone mo, ayaw mong kinukuha sa Messenger, magsasave pa sa gallery, off mo lang yan syempre. Okay? Ganun lang po kasimple yan. Since nandito naman tayo, pang-8 is open links in default browser. Okay? So, kapag naka-off yan, mag-open po yung link na sinend sa inyo ng kachat nyo within Messenger lang din, gamit yung WebView app, okay? So basically, within Messenger lang din siya mag-open, okay? Ngayon, kapag ini-on mo yan, lahat ng link na i-open mo is mapupunta sa Google Chrome or kung ano man yung default web browser na gamit ng smartphone mo, okay? Nasa sa inyo yan. Sa pang-siyam is itong emoji. Ano tong emoji na ito? Dito sa emojis is para to sa mga medyo sensitive sa kanilang race, okay? Kung pag i-open nyo yan, nakita nyo yung color ng mga skins, okay? Kung maputi ka or naninilaw ka, hindi ko alam kung para saan yung dilaw, may hepa ba yan? Hindi ko alam kung anong lahi ang mayroong dilaw na ganyan na balat. So, yun. Pang-10, active status, okay? Again, under pa rin dito sa profile, okay? Active status is kung ayaw mo lang naman na makita, ayaw mong makita ng mga kachat mo or mga friends mo sa Facebook na online ka, di i-off mo lang yan, okay? I-off mo lang. Ngayon, yun nga lang, kapag in-off mo yan, hindi mo rin makikita kung online sila or hindi, or active sila or hindi. Okay? So, yun yung kapalit yan. Ngayon, merong bagong feature actually si Messenger. Itong custom status. Okay? Sa custom status, pwede mong ipili. I-open natin yan. Kung nakapag-update kayo, hopefully meron. Again, bago ito, hindi ko sure kung meron na ang iba sa inyo or karamihan sa inyo, pero nandito na yan, bago yan. Recent lang ito, a few days ago lang na nagpakita. So, pwede nyong palitan kung ano ang inyong status. Kung kayo ba ay busy, sleeping, okay? Ako, nilalagay ko lagi busy since literal talaga na busy ako most of the time within the day. So, lagay ko busy. Tapos, nakikita nyo itong edit na to. Yan, yung edit na word na yan. Pag kinlik mo yan, lalabas naman dyan kung ilang oras mong gustong lalabas yung status na yun, na busy ka. Kung 1 hour, 8 hours, 24 hours, or until na may oras, okay? Pwede mo i-custom, pwede rin kung anong oras mo gusto. Like, kung gusto mo 6 hours lang or 20 hours lang, pwede mo pindutin yung custom. Kayo nang bahala mag-decide kung paano gamitin yan. Okay? Pang-12. Okay? Dalawa, ganyan na lang. Okay? Basta 12. Pang-12 is sound emojis. Ano ang sound emojis? So, kung gusto nyo na may sound lang yung mga emoji nyo, like kunwari, mag-chat kayo, kunwari lang, ayan. Pagka-open nyo ng ka-chat nyo, open nyo lang to, tapos click nyo tong smiley sa gilid, di ba? Open nyo smiley sa gilid, punta kayo dito sa dulo. Okay, sa dulo, meron nakalagay na parang audio or speaker na icon. Punta kayo dyan, nandyan yung mga emoji na may mga sound, okay? Tetesting natin ano yung mga sound na yan. Itong X, di ba may copyright yan? Ito naman, yung multo. Ano pa ba? Itong tumatawa? So, pinagtatawa na mo. So, ito yung mga emojis na may mga sound. So, ilan lang po. Hindi po siya ganun karami ang options. Pero at least may mga ganito na pwede kang mag-react. Okay? Ito, celebration yata. Tama na. Tapos, itong GIF. Ito, pang Christmas na GIF. So, gusto nyo i-try, kayo nang bahala. So, yun lang po muna sa ngayon ang ating mga messenger na mga features. Okay? So, I hope merong bago sa inyo na natutunan. Kung hindi, okay lang din naman. Kung meron kayong mga natutunan man lang, kahit isa man lang na bagong feature, sa tingin nyo, sana mag-iwan kayo ng isang like, please. Or subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe. So, anong mga app ang gusto nyo na next na talakayin natin yung mga ganyan na mga medyo hidden na features. Comment section sa baba, okay? So, hanggang doon lang. I hope nakatulong. This is Scottman. Advance Merry Christmas. I'll talk to you again soon.